Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, kasama po ng inyong mga personal na intensyon at mga intensyon ng sumusubaybay sa atin sa magitan ng ating FB Live, lalo na po yung ating mga devotees na overseas Filipino workers, yung mga nasa Thailand at saka sa iba pang lugar dito sa Asia. Atin pong hilingin sa Diyos na tayo ay makapagsisi ng tama at ng may sinseridad sa ating mga kasalanan. Humingi tayo ng tawad at lumapit sa Kanya upang makapagbagong buhay. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na luwa akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagganap nitong 40 araw na paghahanda at sa lakas na dulot ng iyong salita, ipagkaloob mong maitalaga namin sa iyo ang banal na pagtitimpi ng aming buong pagkatao upang kami iyong laging marapating magkaisang diwa sa aming pagdalangin. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Nagsalita si Moises sa mga tao, "Ngayon, mga Israelita, upang mabuhay kayo ng matagal at makarating sa lupaing ibinibigay sa inyo ng Panginoon, unawain ninyong mabuti at sundin ang tuntuning itinuturo ko sa inyo. Ngayon nga'y itinuro ko sa inyo ang mga tuntuning ito upang sundin. Unawain ninyo ito at sunding mabuti. Sa gayon, makikita ng ibang bansa ang inyong karunungan at lawak ng pangunawa. Sa gayon, hindi nila mapipigilang sabihin ang ganito, ang bansang ito'y matalino at may malawak na pagkaunawa. Sinong Diyos ng ibang bansa ang handang tumulong anumang oras liban sa Panginoon? Haling bansa ang may tuntuning kasing inam ng mga tuntuning ibinibigay ko sa inyo ngayon. Ngunit kaiingat kayo, ang mga bagay na inyong nasaksihan ay huwag ninyong kalilimutan o ipagwawalang bahala habang kayo'y nabubuhay. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak
at mga apo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, purihin mo Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Syon. Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay naguutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat. Purihin mo Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabiling. Ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo Jerusalem, ang Panginoong butihin. Magsitayo po lahat. Salita mo, Kristong mahal, Espiritong bumubuhay, nagtuturo, tumakay, sa nagnanais makamtan ang langit na walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon na ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay di mawawala ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang halaga kahit sa kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Bakit kayo nagsisikap na magpakabuti? Bakit ginagawaan nyo ng paraan na kahit papaano ay maisingit ang pagdarasal at pag-attend ng banal na misa at pagbalik sa sakramento ng kumpisal? Ano ang nasa likod ng inyong ginagawang pagsisikap na tupdin ang turo at aral ng simbahan? Sana'y sa likod nito ay hindi lamang dahil gusto nating makamtan ang kapayapaan sa ating kalooban. Sana'y sa likod ng lahat ng ito ay hindi lamang sapagkat gusto nating maging modelo at ihemplo sa mga nakababata sa atin. Sa unang pagbasa ay may magandang dahilan kung bakit kailangan nating gawin
ang lahat ng ito. Kinausap ni Moises ang mga tao kung bakit kailangan nilang tupdin at sundin, pakinggan at unawain at isabuhay ang kautusan. At aniya, ang lahat ng ito ay upang marating natin ang pangakong kaharian ng Panginoon. Ang lahat ng ito ay upang marating ng mga Israelita ang pangako na o lupang pangako na ipinangako ng Diyos para sa kanila. At katulad ng pangakong yan ni Moises, sa ating mabuting balita, ay nagaganyak din o hinihimok ng ating Panginoong Hesus na tupdin natin at isabuhay ang kautusan. Ano ba yung kautusan na yun? Mahalin ang Diyos ng higit sa lahat at ang kapwa. Bakit mahalaga ito? Mahalaga ito sapagkat katulad ng pangako ng ating Panginoong Hesus sa mabuting balita, ang sino mang tumutupad ng kautusan at isinasabuhay ito ay magkakamit ng buhay na walang hanggan. At ngayong umagang ito, sa konteksto ng Kwaresma, yan ang ipinapaalaala sa atin. Na hindi lamang tayo dapat nag-aayuno, hindi lamang tayo dapat nagdarasal o nagkakawang gawa dahil gusto nating tularan tayo ng mga nakababata sa atin o dahil gusto nating tayo ay purihin ng ibang tao. Sana ang ginagawa nating ito ay dahil gusto nating sundin. Gusto nating isabuhay ang turo ng ating Panginoong Hesus. At nang magkamit tayo ng buhay na walang hanggan. It's not the reward that we are after. Hindi ang reward ang dapat focus ng ating pagsunod. Sa likod nito ay nandun sana yung pagmamahal sa nag-uutos sa atin. At bunga ng pagmamahal na iyan, tinutupad natin ang kanyang utos na siyang magdadala sa atin sa kanyang pangako, sa kanyang reward. Pag sinabi ng ating Panginoong Hesus na mahalin ang ating mga kaaway, sana nagsisikap tayo na gawin ito. Sana hindi lang natin naunawaan sa isip. Sana hindi lang tayo umuoo sa loob ng banal na misa. Sana'y talagang ginagawa natin ito. Pinapatawad natin sila. Gaano man kasakit sa atin na ibigay ito. Hindi dahil sa sila'y karapat-dapat, kundi dahil sa pagsunod sa ating Panginoong Hesus. Sana'y nagtitimpi tayo sa ating mga galit o sana'y pinipigilan natin at kinokontrol natin yung ating mga lustful emotions, yung ating galit, yung ating pagnanasa at pag-iisip ng mahalay sa kapwa.
Hindi dahil sa gusto lang nating magkaroon ng kapayapaan sa kalooban, kundi dahil bunga ng pagsunod natin at pagsasabuhay ng utos ng ating Panginoong Hesus dahil mahal natin siya. Sa huli, sana'y ang pagbalik natin sa sakramento ng kumpisal ay bunga ng inspirasyon ng ating Panginoong Hesus dahil ayaw natin siyang ma-offend. Ayaw nating sumama ang kanyang loob. Ayaw nating mapalayo sa kanya na ating minamahal. Mga kapatid, ngayong umagang ito, inaanyayahan tayo na hindi lang unawain, kundi isabuhay ang turo at aral ng Panginoon. Dahil sa ating pagmamahal at pagkaunawa sa kanyang mga turo, kakamtan natin katulad ng kanyang ipinangako. Hindi lamang ang matagumpay na buhay, hindi lang ang mapayapang buhay, kundi ang kaharian na ating inaasam. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa'yo aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasangon, humihingi ng patawad mo. Diyos ang lumikha sa sanlibutan sa iyong kagandahan loob narito ang aming kayaanan. Mula sa katas mo, sa tubo ng aming magawa at alipin, para magiging nagbibigay ng iyong Espiritu. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga panalangin at alay ng iyong sambayanan at kami ipagtanggol mo sa mga ligalig sa buhay, pakundangan sa paghahain ngayon ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa naanak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong
Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa magitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinisan-lisang esposo. Kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama na sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob.
sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, di manatili pong nakatayo na may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang sasagawa pong sagad collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio
at para sa mga pangangailangan na matatanda at may sakit na pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Sa dalisay na pagmamahal, naroon ang Diyos na nanahan. Sa pag-ibig at pagmamahal, naroon ang Diyos na nanahan. Magsidayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami naway pabanali ng aming pinagsaluhan sa hapag ng banal na pakikinabang, sa ikapagpapagindapat namin sa mga pangakong ibibigay, sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petralcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ipagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso'y nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin pagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis sa kasama nito ay may halo na langis na mula sa puno ng ulibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit na kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, mga kapiyo, manugod namin kayong inaanyayahan sa sasagawang lakbay parokya sa darating na ika-26 ng Marso, araw ng Huwebes. Tayo ay maglalakbay sa 7 simbahan sa Archdiocese of Lingayen, Dagupan, lalawigan ng Pangasinan. Ito ay nagkakahalaga ng 3,500 piso. Para sa mga detalye at pagpapalista, makipag-ugnayan lamang kayo sa ating opisina. Ang pagpapalista ay hanggang March 14 lamang. Halina at sama-sama tayong maglakbay habang nagninilay sa daan ng krus ni Jesus. Ika-4, bahagi ng ating mga gawaing pangkwaresma.
Mayroon tayong pagdarasalang istasyon ng krus tuwing araw ng Biyernes sa 4 ng hapon. Ang mga aklat dasalan po ay available sa ating mga tindahan. 5, pinagbibigay alam po sa lahat na ang tanggapan para sa ating mga pamisa at car blessing ay inilipat na sa ibabang palapag ng Welpri o Kampanaryo. 6, sa darating na March 23 ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Kaugnay po nito, mula 8 ng umaga hanggang 3 ng hapon, patuloy nating ipagkakaloob sa inyo ang iba pang mga gawain ng pagpapagaling tulad ng spiritual counseling direction, medical assistance, legal counseling, psychological support, family and maritime counseling, feeding program, dental and eye check-up at acupuncture. Layunin natin magkaroon ng pangkahanatang kagalingan, lalo higit mga kapatid nating mahihirap at kapuspalan. Sa mga lubos na nangangailangan ng pagkonsulta, kayo po ay makipag-ugnayan na agad sa ating opisina para sa pagpapalista at reservation. Simula March 23, sa tulong ng Blessed Diagnostic Laboratory at PhilHealth Yakab, magkakaroon na rin tayo ng libreng blood test, kabilang ang blood sugar, cholesterol at creatinine. Para sa detalye at pagpapalista, makipag-ugnayan tayo sa opisina at hanapin si Miss Bernadette. Dahil lamang ang PhilHealth ID o anumang government ID issued. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 8 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa labot-labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ngayong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan na nagpapalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming pahintul sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami bumamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparan ng unang ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.
Magandang umaga po sa ating lahat, paanyaya. Tayo po ay sama-sama po sa pang-umagang panalangin. Inayahan kong tumayo at gawin ang tanda ng krus sa mga labi. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Kung ngayon marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Tayo lumapit sa ating Panginoon sa iaawitan, ating papurihan ang batong kublihan natin at kalakasan. Tayo lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Tayo lumapit sa kanya ay sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Ang inyong puso ay huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong mga magulang na nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. 40 taon sa inyong ninuno ako'y nagdamdam. Ang aking sinabi sila'y suwail walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako ay sumumpan, di sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kung ngayon ay marinig mo ang tinig ng Panginoon, huwag sanang maging matigas ang iyong puso. Tayo po lahat sa awit. Sa pagdating ng bagong umaga, tulad ng awit nitong Maya, ating purihin, pasalamatan, Diyos na may dulot lahat ng iyan. Kahit ulan man, sinag ng araw, mula sa langit sa ati alay, ating purihin, pasalamatan, Diyos na may dulot lahat ng iyan. Ating umaga mayroong buhay, tulad sa Eden ng isilang. Ating purihit, pasalamatan, Diyos na may dulot lahat ng iyan. Tayo po ay magsiupo. Panginoon, ang lingkod mo'y dulutan ng galak sapagat sa iyo ako tumatawag. Sa aking dalangin ako'y iyong dinggin. Tugunin mo, Panginoon, ang aking pagdaing. Ako'y mahina na't wala nang tumingin. Yamang ako'y tapat, ingatan ang buhay. Lingkod mo'y iligtas sa kapahamakan, pagkat may tiwala sa iyo kailanman. Ikaw ang aking Diyos, ako'y kahabagan. Sa buong maghapoy siyang tinatawagan. Panginoon, ang lingkod mo'y dulutan ng galak, sapagkat sa iyo ako tumatawag. Mapagpatawad ka at napakabuti sa dumadalangin at sa nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo, Panginoon, ang aking dalangin. Tulungan mo ako, ako'y iyong dinggin. Dumaraing ako kung mayroong bagabag, iyong tinutugon ang aking pagtawag. Sa sino mang Diyos, wala kang kawangis, sa iyong gawain walang makaparis. Ang lahat ng bansa na iyong nilalang, lalapit sa iyo at magbibigay galang. Sila'y magpupuri sa iyong kabutihan, pagkat ikaw lamang ang Diyos na dakila, na anumang gawin ay kahanga-hanga. Ang kalooban mo'y ituro sa akin, at iyon ang tapat na aking susundin. Turo ang maglingkod ng buong taimtim. O Panginoon Diyos, sa buo kong buhay, pupurihin kita magpakailanman, at ihahayag ko ang kadakilaan o pagkadakila, pag-ibig mong wagas, dahil sa pag-ibig ako'y iniligtas, di mo binayaang sa hukay masadlak.
Mayroong mga taong ayaw kang kilalin, taong mararahas ng adhika ay laban ng nakot, ang buhay ay kitlin. Ngunit ikaw, Panginoon, tunay na mabait, tapat at totoo, wagas ang pag-ibig. Lubang mahabagit, banayan magalit. Ibaling sa akin ang awa mo't habag, iligtas mo ko at bigyan ng lakas, yamang naglilingkod sa iyo ng tapat. Pagtulong sa akin iyong patunayan upang mapahiya ang aking kaaway. Kung makita nila iyong katibayan na ako'y inaliw mo at tinutulungan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, ang lingkod mo'y dulutan ng galak, sapagat sa iyo ako tumatawag. Mapalad ang taong matuwid na nagsasabi ng totoo. Sa lahat ng lugar ang ginawa ko ay ibabalita at kikilalanin ng lahat ang aking kapangyarihan. Nanginginig sa takot ang mga makasalanan sa Siyon. Sabi nila, parang apoy na hindi namamatay. Ang parusang igagawad ng Diyos. Sino ang makatatagal sa init na iyon? Ngunit maliligtas kayo kung ang sinasabi niyo't ginagawa ay tama. Huwag ninyong gagamitin ang inyong kapangyarihan, paglingdanin ang mahirap. Huwag kayong tatanggap ng suhol, huwag kayong makakiisa sa mga mamamatay tao o sa gumagawa ng kalikuan. Sa gayon, magiging ligtas kayo, parang nasa loob ng matibay na moog. Hindi kayo mawawalan ng pagkain at inumin. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Mapalad ang taong matuwid na nagsasabi ng totoo. Magdiwang tayo ng may galak sa harapan ng ating Panginoon at Hari. Umawit ng bagong awit at sa Panginoon ay ialay. Pagkat yung ginawa niya ay kahangahangan tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay. Ang tagumpay niyang ito'y siya na din ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit sa ay namalas. Magkaingay na may galak yaong lahat sa daigdig. Ang Panginoon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Sa saliw ng mga lira, iparanig ang tugtog. At ang Panginoon ay purihin ng tugtuging malindog. Tugtog din ang terumpeta, nakasaliw ang tambuli, magkaingay sa harapan ng Panginoon na ating Hari. Umiingay ka karagatan at lahat ng lumalangoy. Umawit ang daigdigan at lahat ng naroroon. Umugong sa palakpakan pati yaong kalaliman. Umawit ding nagagalak ang lahat ng kabundukan. Pagkat siya'y dumarating maghahari sa daigdig, taglay niya'y katarungan at paghatol na matuwid. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magdiwang tayo ng may galak sa harapan ng ating Panginoon at Hari. Tayo po'y maupo. Pagbasa mula sa sulat ng Deuteronomio. Kayo ay bansang nakatalaga sa Panginoon. Hinirang niya kayo sa lahat ng bansa upang maging Kanya. Pinili niya kayo dahil sa pag-ibig niya sa inyo at sa Kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Ito rin ang dahilan kaya niya kayo niligtas sa kamay ng Paraon sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan. Alalahanin ninyo na ang Panginoon ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig at sumusunod sa Kanya. At ipinadarama niya ang Kanyang pagmamahal hanggang sa ikasalibong salinlahi. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Ililigtas ako ng Diyos mula sa bitag ng kaaway, Ililigtas ako ng Diyos mula sa bitag ng kaaway, mula sa mga taong sa aking manlilinglang sa pamamagitan ng kasinungalingan. at mula sa bitag ng kaaway. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Iligtas ako ng Diyos mula sa bitag ng kaaway. Tayo po ay tumayo. Papuring awit ni Zacarias, itong lahing masama at di tapat, sa Diyos ay naghahanap ng tanda, ngunit walang makikitang tanda maliban sa palatandaang inilalarawan ang nangyari kay Jonas. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas na tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagaan ng ating mga magulang at alalahanin ng kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran at kanyang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Itong lahing masama at di tapat sa Diyos ay naghahanap ng tanda, ngunit walang makikitang tanda maliban sa palatandaang inilalarawan ang nangyari kay Jonas. Purihin ang Diyos, ang tagapagbigay ng kaligtasan, na nagtakda ng kasangkatauhan ay maging bagong sanlilikha sa Kanya, kung saan ang lahat ay magiging bago, buong pag-asang dumalangin sa Kanya. Panginoon, panibaguhin mo kami sa iyong Espiritu. Panginoon, ipinangako mo ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Panibaguhin mo kami sa pamamagitan ng iyong Espiritu sa araw-araw, upang kami magalak sa iyong piling sa makalangit na Jerusalem magpakailanman. Panginoon, panibaguhin mo kami sa iyong Espiritu. Tulungan mo kaming makaisa sa iyo na gawing buhay sa iyong Espiritu ang daigdig na ito, at itatag sa sandaigdigan ang isang lungsod ng katarungan, pag-ibig at kapayapaang totoo. Panginoon, panibaguhin mo kami sa iyong Espiritu. Palayain mo kami mula sa lahat ng kapabayaan at katamaran, at pagkalooban mo kami ng kasiyahan sa iyong mga pagpapalang alay. Panginoon, panibaguhin mo kami sa iyong Espiritu. Iadya mo kami mula sa lahat ng kasamaan at mula sa pag-alipin sa mga bagay na bumubulag sa amin sa kabutihan. Panginoon, panibaguhin mo kami sa iyong Espiritu. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya. Para sa ating Santo Papa Leon 14, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pare, diakono at religyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bukasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyan ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat na nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para din po sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio.
Panginoon, panibaguhin mo kami sa iyong Espiritu. Dasalin po natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na papapatawad namin sa nakakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at adyan mo kami sa lahat ng masama. Amang makapangyarihan, tunghayan mo at ang dalangin namin pakinggan. Inaakit mo kami sa pamamagitan ng iyong mga gawang kabutihan. Kami tulungan mo sa pagtutuwid sa mga luho ng aming katawan at ang diway mapanibagong tuluyan sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng mga biyaya, Ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio, Ipanalangin mo kami. o Panginoon, Magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa iyong simbahan. simbahan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Salamat po.